Magandang umaga, Kuya Chris, at sa iyong mga masugid na tagapakinig. Tawagin mo na lamang po akong Dodong. Sa kasalukuyan po ako ay 79 na at kasalukuyan na po akong nananahan sa Las Vegas City in Nevada. Dito na po ako nakapangasawa at nagkapamilya. Bago ko po narating ang Las Vegas, may mga karanasan din po ako sa Pilipinas na hindi ko malilimutan sa taong 1959. Ako po ay 15 taon sa panahong yun. Hindi ko nababanggitin ang eksaktong lugar dahil matagal naman na din yun at hindi na masyadong pinaniniwalaan ng mga henerasyon ngayon. Sa lugar na yon, Kuya Chris, ay nananahan ang aking pamilya. Masasabi ko na isang paraiso ang lugar na yon kung aking ilalarawan. Sa lugar na yon hinubog ang aking pagkatao, maging ang aking katapangan. Ako po ang panganay sa 4 na magkakapatid at nag-iisang lalaki na anak. Maaga po kaming naulila sa ama. Ngunit makalipas ang ilang taon ay nag-asawang muli ang nanay ko at 2 ang kanilang naging anak na babae. Kaya po 4 na kami ngayon dahil 2 kami sa unang asawa ni nanay. Mabait ang aking ikalawang ama at isa siyang manggagamot. Madalas siyang kinukuha sa ibang barangay para manggamot. Isang araw, Kuya Chris, habang kami ay nangangahoy ni ina at ng aking isang kapatid, ay may namataan kaming tao na madalas pong nakatayo sa harap ng aming bahay. Ngunit kapag nakikita namin siya, ay tumatakbo ito ng mabilis. Madalas na kinakabahan ng aking ina, lalo pat madalas na kami lang sa bahay dahil wala ang aming ama. At hindi pa ganun kalakas ang aking katawan para ipagtanggol sila laban sa masasama. Buong magdamag akong hindi nakatulog, kakabantay sa aking pamilya. At yun din kasi ang bilin ng aking pangalawang ama. Ako ang naging kalakasan ng aming mga babae sa pamilya. Kinabukasan ay maaga akong nagtungo sa gubat para manguha ng kawayan. Gagawin ko itong mga bangkaw para na rin sa seguridad ng aking pamilya. Malayo kami sa Kabiasnan, kaya kailangan maging handa ako dahil lipa na din sa amin ang mga tinatawag dito na nakapaa o mga taong bundok. Agad kong ginawa ang mga bangkaw. Nabutan pa ako ng aking ama sa ganoong ginagawa ko. Sinabi ko naman agad sa kanya na may namamataan akong palaging nakatingin sa aming bahay sa madilim na bahagi. Nakita ko namang nababakas sa itsura ng aking ama ang pag-aalala. Kaya agad niya akong tinulungan sa paggawa. Sa totoo lang, wala akong masyadong alam sa pagkatao ni ama o may iba pa ba siyang pamilya. Ngunit hindi naman naging hadlang yon para makita kong siya'y mabuting tao at napapatunayan yon ng mga taong kanyang ginagamot. Madalas din siyang magkwento sa akin patungkol sa kanyang mga nakakasagupang mga nilalang at kabilang na doon ang aswang. Sa totoo lang po, hindi ako masyadong nagpapaniwala sa mga ganong bagay. Para sa akin ay isa lamang itong mga alamat na isinalin-salin sa iba't ibang bersyon at henerasyon. Ngunit ika nga nila, kadalasan ng ating mga paniniwala ay sinusubok ng panahon at isa ako sa mga sinubok. Pagkatapos naming gawin ng mga bangkaw ay agad namin itong inayos at magtatakip silim na din kasi kailangan na naming maghanda ng hapunan. Pagkatapos naming maghapunan, nagpasya na kaming magpahinga. Nakalatag na kami at bahagyang nagkakatuwaan. Sa itaas natutulog ang aking magulang at mga kapatid. Habang ako naman ay nasa ibaba dahil mahangin at maaliwalas doon.
Kakaidlip ko pa lang nang makarinig ako ng alulong ng aso. Kaya napadilat ako ng mata at napabalikwas. Tumayo ako para silipin sa bintana ang aso. Ngunit napasigaw ako sa tindi ng takot dahil sa napakalaking aso na matalim na nakatitig sa akin. Naglalaway pa ito at tila galit. Napatakbo na lang bigla ang aso at naghiyaw na ipinagtaka ko. Paglingon ko sa likod ko ay ang aking ama na may dalang latigo na gawa sa buntot pagi at suha. Agad akong niyakap ng aking ina habang ang mga kapatid ko ay nagsisiksikan sa may pinto. Lalabas sana si ama ng aking pigilan. Sinabi kong manatili na lamang kami sa loob dahil mas ligtas sa loob ng tahanan. Halos hindi na kami makatulog noon dahil sa takot na baka bumalik ang aso. Kinabukasan ay nagising ako at nakita ko si ama na pinagtutusok na ang mga bangkaw na ginawa namin. Ayon pa sa kanya, baka si ina ang kanilang pakay. Napag-alaman kong nagdadalang tao ang aming ina. Nagtanong ako kay ama kung ano naman ang kinalaman ng aso sa pagdadalang tao ng aking ina. Ngunit ayon pa sa kanya, aswang ang asong yon. Para kasi sa mga aswang, ang buntis ang pinakamabango sa lahat. Kaya agad akong sinabihan ni ama na wag naming iiwang mag-isa si ina. Titigil muna siya sa panggagamot para mabantayan namin si ina, bagay na aking ikinatuwa. Habang abala kami sa aming bakuran, may isang matanda na naghahanap sa aking ama. Tinawag ko naman ang aking ama at nang makalabas siya, ay sinabihan niya akong pumasok. Wala akong maunawaan noon, ngunit sinunod ko ang aking ama. Pagpasok ko, ay tinanong pa ako ni ina kung sino ang naghahanap kay ama. Sinabi ko lang na hindi ko rin kilala. Bahagya pa akong napasilip sa bintana para silipin sila ama at ang nakikita kong tila tinataboy ni ama ang matanda. Nagulat naman ako dahil napatingin sa akin ng matanda na siya namang ikinalingon ni ama. Ngunit kanya pa ring tinataboy ang bisita. Nang makalis na ang matanda, ay napapakamot na bumalik si ama sa aming munting tahanan. Tinanong siya ni ina kung sino yon at ang sagot lang ni ama ay magpapagamot. Ngunit kanyang tinanggihan at sinabihang hindi muna siya manggagamot dahil babantayan niya si ina. Nakikita ko naman kung gaano kamahal ng pangalawa kong ama ang aking ina. Ramdam ko iyon at alam ko na totoo ang pagmamahal niya sa amin. Hindi ko pinagdududahan ang kanyang katapatan lalo na't nung sinabi niyang aalagaan at poprotektahan niya kami kahit ano ang mangyari. Ngunit nung makita ko ang matanda kanina, ay mas lalong naging misteryoso ang pagkatao ni ama para sa akin. Kinagabihan, bago kami matulog, ay pinaglalagay namin ni ama ang mga tinik ng suha sa paligid ng aming bahay. Ayon pa kay ama, ito ay magpoprotekta kay ina laban sa mga aswang. Nang marinig ko iyon, ay tinanong ko siya kung totoo nga ba ang mga aswang. Ang sagot niya ay totoo ang mga ito. Dahil minsan na niya itong nakadaupang palad at minsan na rin niyang mga nakasagupa. Pinakita niya sa akin ang mga sugat niya sa likod. Yun daw ay alaala ng kanyang pakikipaglaban sa mga aswang. Sa taas na ako natulog noon dahil sabi ni ama, mainam na kami ay magsama-sama. Habang nakahiga ako ay abala si ama sa kanyang ginagawa sa ibaba. Mayroon siyang mga latigo na nilalagyan niya ng langis. Bahagya ko siyang sinisilip at nagulat pa ako nang magsalita si ama. Tandang-tanda ko ang sinabi niya na hindi niya hahayaan na galawin nila ang pamilya niya. Kung kakantiin siya ay mapipilitan siyang lumaban para sa amin. Hindi ko alam kung sino ang kanyang kausap, pero alam kong hindi ako.
Pagkatapos niyang magsalita, ay umalulong ang mga aso sa labas ng bahay. Hindi lang isa, kundi marami sila. Narinig ko pang sinabi ni Ama na wag siya ang kantiin ng sino mang kausap niya. Dahil tiyak, mauubos ang lahi ng kung sino mang kausap niya. Alam ng mga kausap niya kung ano ang kanyang kayang gawin at magagawa. Kantiin lang nila ang lahat, wag lang siya. At galawin na nila ang lahat, wag lamang kaming pamilya niya. Muling umalulong ang mga aso. Palingalinga ako sa paligid dahil pakiramdam ko napapalibutan kami ng mga aso. Natigil lang ang paglingalinga ko nang tawagin ako ni Ama. Anya, ano man ang mangyari, huwag kaming lalabas. Dahil mas ligtas kami sa loob ng bahay. Protektahan ko ang aking ina at mga kapatid sa loob ng bahay. Ano man ang aking makita ay huwag na huwag akong lalabas dahil sobrang mapanganib. Sinukbit niya ang kanyang latigo at mga itak. Nagulat pa ang aking ina sa pagtayo ko at napabalikwas din siya ng bangon. Pinigilan ko ang aking ama at sinabing manatili na lang kami sa loob ng bahay dahil katulad ng kanyang sinabi ay mas ligtas kami dito. Wika pa ng ama ko ay hindi sila titigil kung hindi siya lalaban. Anya pa, hindi siya kayang saktan ng mga ito. Ipapakita lamang niya na hindi siya natatakot na lumaban sa kanila at kaya niya kaming protektahan laban sa kanila at hindi niya kami pababayaan anuman ang mangyari. Maging ang aking ina at mga kapatid na gising ay nag-iiyakan na. Ngunit matigas ang aking ama at sinabing gagawin niya ito para sa amin. Niyakap pa niya kami na para bang ito na ang huling yakap na magagawa niya para sa amin. Muli niya akong binilina na protektahan ko ang aking mga kapatid at si ina sa loob ng bahay. Pinaakyat niya sila ina sa itaas dahil anya pa may orasyon ng loob ng aming kwarto. Hindi kami magagalaw ng mga nilalang na nasa labas. Pagkatapos ay lumabas na siya. Narinig ko pa ang alulong ng mga nilalang sa labas. Nakakakilabot at nakakatakot. Mga alulong na hindi mo gugustuhing marinig at magsisilbing bangungot sa iyong buong buhay at pagkatao. Tinatawag ako ni ina na nasa itaas na, ngunit mas pinili kong silipin si ama sa labas. At nakita ko siyang nakatayo sa gitna ng mga aso at may mga tao pang nakatayo. Pilit kong inaaninag ang mga nilalang na yon at halos humiwalay ang kaluluwa ko sa katawan ko dahil nakita ko kung gaano sila nakakatakot. Hindi ko alam kung nananaginip ba ako. Panaginip na hindi mo gugustuhing matulog kapag nagising ka na. Natakot po ako para sa ama ko at sa pamilya ko. Tiningnan ko ang sarili ko. Hindi pa ganun kahubog ang katawan ko upang maging sapat para ipagtanggol ang pamilya ko, maging ang sarili ko. Ngunit isang alaala ang sumagi sa aking isipan na siyang nagpabuo ng aking pasya na kailangan kong tumapang. Naalala ko kung paano lapain ang una kong tatay ng isang aso. Tandang-tanda ko pa. Nakawangis ng mga asong ito ang lumapas sa walang kalaban-laban kong ama. Nakita ko rin kung paano nila pinagtulungan ng ama kong lapain hanggang sa mawalan ito ng buhay. Nagpasalamat na lamang ako sa mga ngaso noon na nakarinig sa sigaw ni ama. Marahil pinadala sila ng Diyos upang kami ay iligtas. Kinuha ko ang itak ng una kong ama at ang isa pang latigo ng pangalawa kong ama. Isinukbit ko ito sa aking balikat. Nang makita iyon ni ina, ay nagsisisigaw siya na huwag akong lalabas. Ngunit mariin kong sinabi sa kanya na hindi ko nahahayaan na mawalan pa kami ng ama dahil sa mga nilalang na iyon. Napapitlag ako nang marinig ang hiyaw ng mga aso. Tila ba nasasaktan sila sa isang hagupit. Maririnig mo po ang bawat pagtunog ng latigo.
Tila ba may digmaan na nagaganap sa labas, kaya naman sumilip ako. Nakita ko kung paano makipagsagupaan ang aking ama. Nakita ko kung paano siya makipaglaban at dun lahat pumasok sa utak ko na totoo ang kanyang sinasabi na totoo ang mga aswang. Nakita ko kung paano niya hinataw ang mga aso at kung paano sila bumabaluktot kapag natatamaan sila ng latigo ni ama. Napatingin ako sa bubong ng bahay namin nang may tila pumatong sa itaas. Bumakas ang pag-aalala ko sa pamilya ko, kaya mabilis pa sa 4:00 na isinarado ko ang pinto at nilagyan ko ng maliit na kawayan na nilagyan ni ama ng mga langis. Narinig ko pang napapasigaw si ina sa loob, ngunit nahulog ako sa hagdanan nang may nilalang na nahulog galing sa itaas. Agad akong humalukip-kip sa ilalim ng lamesa. Napatingin pa siya sa kwarto kung saan ang nag-iiyakan kong pamilya. Habang ako naman ay naghahanda kung bubuksan niya ang pinto, ay lalatiguhin ko siya sa abot ng aking makakaya. Ngunit nagulat ako ng akto niyang buksan ang pinto ay napapitlag siya at parang napaso siya dahil naghihiyaw siya at umuusok ang kanyang mga kamay. Ako na nasa ilalim ng lamesa ay parang natulala pa dahil sa buong buhay ko ay noon lamang ako nakakita ng ganong uri ng mga nilalang. Kawangis siya ng tao, ngunit ang pangit ng kanilang muka at mabalahibo ang kanilang katawan. Hindi ko pinipilit ang kahit sino na maniwala sa akin ngayon. Kahit ang iyong tagapakinig ay hindi ko kinukumbinsi na maniwala. Dahil kahit ako man, kung ako sila ay parang ang labo paniwalaan ang mga bagay na imposible. Ngunit meron pa rin sa milyong tao, may isa o dalawang naniniwala dahil sila mismo ay nakaranas katulad ng sakin. Naghihiyaw siya at nang medyo makabawi ay muli sana niyang bubuksan nang lumabas ako para hatawin siya. Nagsisisigaw siya at namamaluktot. Napulot ko ang isang bote na may lamang ugat. Binuksan ko ito at walang dalawang sabing sinabi ko sa kanya. Nagpapalit-palit anyo siya. Nagiging baboy ramo, pusa at aso. Nang makita ko ang anyong aso niya ay doon na numbalik muli ang alaala ng asong lumapa sa aking ama. Umakyat ang dugo sa ulo ko nang makita siya. Hindi ko makakalimutan ang itsura nito. Tandang-tanda ko ang asong ito at sariwa na sa utak ko kung paano niya lapain ang ama ko. Sa hindi ko malamang dahilan, binunot ko ang itak na nakasukbit sa aking tagiliran at walang habas kong pinagtataga ang aswang. Itinarak ko ng buong lakas sa likod niya ang itak dahilan para maghuhumiyaw siya. Alam ko kung saan nanggagaling ang galit ko. Pero hindi ko alam kung saan ko hinuhugot ang lakas ko at tapang ko. Habang humihiyaw siya sa anyong aso dahil sa itak na nakabaon sa likod niya, ay kinuha ko ang mga boteng may lamang ugat at langis. Tsaka malakas kong binasag sa likod niya. Tumakbo siya palabas. Nasira pa niya ang pinto namin. Napahinto ang mga nasa labas nang makita ang lumabas na aso. Halos natigil ang oras nang makita nila itong pasuray-suray sa paglalakad. Maging ang aking ama ay natigilan nang makita ako na lumabas sa aming bahay. Dala-dala ko ang latigong gawa sa suha na may buntot pagi. Ani ama, isa itong matinding panglaban sa aswang. Habang naglalakad ako para sundan ng aso, ay sinugod ako ng isa pang aso. Natumba ako at pinagkakalmot niya. Ngunit pakiramdam ko ay hindi ako tinatablan ng sakit. Ang nasa isip ko lang ay mapatay ang asong lumapa sa aking ama. Mamamatay man ako nung gabing yon, ayos lang. Basta mapatay ko rin ang asong yon. Ganun na nga ako mag-isip nung gabing yon. Hindi na ako natatakot. Ang iniisip ko ay makaganti at maipaghiganti si tatay. Tinatawag ako ni ama ngunit hindi ko na siya iniintindi pa.
dahil ang pakay ko ay ang asong kulay itim na may kulay abo. Nais ko talaga siyang mapatay nung araw na yon. Kitang-kita ko kasi kung paano niya hilahin patakbo ang ama ko nung hinabol sila ng mga mangangaso. Ayon pa sa mga mangangaso nun, naglaho na ng parang bula ang mga nanalakay sa amin at hindi na nila nakita ang tatay ko. Tila nagbalik lang ako sa aking sarili nang may tumawag sa akin na pamilyarang boses. Mga boses na hindi ko makakalimutan. Hinanap ko ito sa paligid ngunit hindi ko siya makita. Nagulat na lamang ako nang yakapin ako bigla ni ama. Umiiyak siyang sinabi kung bakit lumabas ako. Masyadong mapanganib. Ngunit sinabi ko sa kanya na hindi ko siya iiwan. Lalo't inilaan na niya ang buong buhay niya sa amin. Simula nung mamatay ang totoo kong ama. Masakit sa amin na mawalan ng ama. At alam ko na mas magiging masakit sa ikalawang pagkakataon. Sinabihan ako ni ama na maging alerto dahil napakabilis ng mga nilalang na nasa aming harapan. Akala ko magiging madugo ang gabing yon. Handa na kami ni ama sakaling umatake ang aswang. Nagulat ako nang lumabas ang pinakamalaki sa kanila at sinabing lilisan sila ng matiwasay at hindi na kami gagambalain pa. Bumakas sa mukha namin ni ama ang sinabi ng pinakamalaki sa kanila. Narinig pa naming sinabi ng isa sa kanila na bakit aatras ang kanilang pinuno. Yun pala ang pinuno nila, kaya pala ganun siya kalaki. Inasikan niya ng tingin ng nagsalita at para namang tuta itong namaluktot sa takot. Sinabi niyang umalis na sila at lisanin na ang lugar. Agad naman na sumunod ang mga kasamahan niya at nagtakbuhan palayo sa amin. Napaatras pa kami ni ama dahil lumapit sa amin ang pinuno ng mga aswang at nagwika kay ama na ilayo kami sa lugar na to at nagpasalamat siya sa pagmamahal na ibinigay sa amin ni ama. Nagkatinginan kami ni ama dahil pareho kaming walang nauunawaan. Kung ano ang sakit na nakita ko noon na si ama ay kinakatay ng aso, ay wala nang masasakit pa sa naranasan ko ng gabing yon. Halos mawasak ang puso ko sa aking nasaksihan. Alam ko na hindi ka panipaniwala, pero para sa akin, hanggang tumanda ako ay dala ko pa rin ang pait at sakit na naramdaman ko nung gabing nalaman ko na ang tatay ko ay siyang pinuno ng mga aswang na sumalakay sa amin. Bago siya umalis ay nag-iwan siya ng salitang wag nang ipaalam sa aking ina at hayaan na lamang na paniwalaan nito na siya ay patay na. Wala akong paliwanag na natanggap kung bakit naging aswang siya o naging pinuno siya ng aswang. Ang huling salita lamang niya bilang pagwawakas sa aming mga ugnayan ay mahal niya kami. Ngunit may tungkulin siya sa kanyang mga kauri. Oo, Kuya Chris. Anak ako ng pinuno ng aswang. Sabi ni ama, hindi pa aswang ang tatay ko nung kami ay naging pamilya niya. Huwag lamang akong magtanim ng sama ng loob sa aking tunay na ama dahil baka may mga rason kung bakit siya umalis ng walang paalam sa pamamagitan ng kanyang peking kamatayan. Sa taong 1961 ay nilisan namin ang Pilipinas nang mabigyan si ama ng pagkakataong makapunta sa Las Vegas para manirahan. Yung matandang nagtungo sa aming bahay ay kanyang ama na Amerikano at pilit na siya'y pinapasama na sana dito sa Vegas pero tumanggi si ama. At hanggang ngayon ay dito na ako tumanda kasama ng aking mga kapatid. May kanya-kanya na rin silang pamilya. Ilang taon lang nang makarating kami dito ay nabalitaan ko na may mga namatay na mga sibilyan sa lugar kung saan kami nakatira dati. Balita ko ay aswang. Ngunit sa puso ko noon ay nagbabaka sakali akong
hindi kasama doon si Ama. Salamat po Kuya Chris kung mababasa mo ang aking liham. Paalala, hindi ko po pinipilit ang sino mang maniwala dahil maaaring ito'y totoo o ito'y bunga lang ng katandaan ko. Alin man dyan ang totoo, ako lang ang nakakaalam at ang mga kapatid ko. May nais din akong ihabilin. Maaaring hindi mo pinaniniwalaan ang lahat ng sinasabi o kinukwento ng iba patungkol sa urban legend. Ngunit ang salita ng Diyos ay paniwalaan mo na totoo dahil yan ang nagligtas sa amin sa lahat ng pagsubok. Muli, salamat po at dito ko natatapusin ang kwento. Lubos na gumagalang ang inyong kaistorya, Dudong. Aswang. Yan ang bansag ng mga taong bayan kay Lola Emak, ang tiya ng Lola Delma ko. Ayon sa kwento ni Lola Delma, nung siya ay nabubuhay pa sa taong 1973 kung saan ako ay 7 taong gulang, si Lola Emak daw ay madalas nilang makitang nakatayo sa bintana ng bahay nito. Sa aming magpipinsan, ako lang talaga ang mahilig makinig sa mga kwentong may kinalaman sa aswang o mga kababalaghan. Kapag may patayang nagaganap, ay si Lola Emak agad ang pinagbubuntungan ng taong bayan. Hindi ko na nga matandaan kung ilang beses nang sinabi ni Lola Delma kung nakailang kuyog na ang taong bayan sa aming Lola Emak. Ngunit hindi man lang ito mamatay-matay. At babalik din sa kanilang tahanan. Kaya naman mas tumindi ang kanilang duda na aswang nga si Lola Emak. Isang araw, naglalakad ang lola ko at ang kanyang mga pinsan. Nakita nila si Lola Emak sa terasa ng kanyang bahay. Kausap ang asawa nitong si Lolo Ato at wala ang kanilang mga anak at nasa malayong lugar. Ayon pa sa ina ng Lola Delma ko, ay minsan na lamang umuuwi ang mga anak nila. Ang sabi-sabi, nahihiya daw sa pagiging bantog na aswang ni Lola Emak. Dahan-dahan nang naglalakad ang magpipinsan at nag-uusap na pagbilang ni Lola Delma ng 3 ay tatakbo silang mabilis. Kaya naman pagkabilang ni Lola, ay tumakbo sila ng mabilis na halos hindi na nasayad sa lupa ang mga paa nila. Ngunit nang makarating sila sa unahan ay nagulat pa sila nang magtanong si Lola Emak nila na kung ano ang kanilang itinatakbo. Bakit kailangan nilang tumakbo ng mabilis? Ano daw ba ang meron? Hindi makakilos ang lola ko at mga pinsan niya habang tinitingnan si Lola Emak. Sabay-sabay pa silang napatingin sa taas kung saan ang bahay ni Lola Emak nila. Nasa mas mataas kasi itong bahagi. Ngunit si Lolo Ato na lang nila ang naroroon at nagsisigarilyo. Muli namang nabaling ang tingin nila kay Lola Emak nang magsalita ito na huwag silang tatakbo at baka madapa sila. Naglakad ito papunta sa kanila habang sila ay nangangatog ang mga tuhod. Binatukan pa sila isa-isa ng matanda at sinabing, "Lola niyo ako, ngunit nangangatog ang mga tuhod ninyo." Sa salitang Ilonggo. Hindi ko na siguro babanggitin kung saan ang lugar na to dahil baka may makakilala pa sa akin. Lalo na't kilala ang mga pinsan ko sa lugar na yon para na rin sa kanilang pribadong buhay. Isang araw, kasama ang kapatid ng Lola Delma, ay nagtungo sila sa bayan na may higit kumulang 3 oras ang lalakarin. Tinahak nila ang maalikabok na kalsada kapag may dumadaan na sasakyan. Dala-dala ang basket na may lamang manok at itlog. Ilalako nila ito sa bayan. Pagkabalik nila ay napadaan sila sa bahay ni Lola Emak. Tinawag sila nito at inayang magkape. Dali-dali namang umakyat si Lorna, ang kapatid ni Lola Delma,
tsaka nagmano sa dalawang matanda. Habang si Lola Delma ay walang imik na sumunod tsaka nagmano na rin. Sinabihan sila ni Lola Emak na kumuha ng kakanin sa bilao. Lahat ng pagkain ay pwede nilang kainin maliban lang sa isa. Yung nasa loob ng kulay kayumangging banga na tinatakpa ng telang itim at may nakapatong na kahoy na malapad. Tinanong pa ni Lorna kung ano ang laman ng banga. Ngunit kalmadong sinagot lang siya ni Lola Emak na kumain na lamang at wag nang magtanong pa. Ngunit ayon pa kay Lola Delma, tila likas na kay Lorna ang hindi matahimik hanggat hindi nakukuha ang sagot sa kanyang mga bakit. Masyadong pinamamahayan ng kuryosidad ang katawan ng kanyang kapatid dahil walang sabing binuksan niya ang banga na ipinagbabawal sa kanila ni Lola Emak. Sinaway siya ni Lola Delma, ngunit matigas pa sa bato ang ulo dahil ang kanyang gusto ang masusunod. Pagkasilip niya ay dali-dali siyang nagtungo sa lababo at nagsuka. Hindi alam ni Lola Delma ang nakita o naamoy ni Lorna sa banga, bagay na kanyang pinagtatakhan. Napapatingin siya sa banga ngunit wala siyang lakas ng loob na silipin iyon. Hindi kasi siya katulad ni Lorna na malakas ang loob na madalas ikinapapahamak nito. Tatawagin sana ni Lola ko ang kanilang tiyahin na si Lola Emak. Ngunit mabilis pa sa 4:00 tinakpan ni Lorna ang kanyang bibig tsaka inaya na siya nitong umalis na. Tinanong niya si Lorna kung bakit ito nagmamadali, samantalang kumakain pa sila. Ngunit ang sinasabi lang ni Lorna ay umuwi na sila. Nasa ganon silang sitwasyon nang dumating si Lola Emak, kaya bahagya silang natahimik. Tinanong sila ni Lola Emak kung tapos na ba silang kumain. Ngunit si Lorna ay panayang pagduduwal, dahilan para mamutla na ito. Tinanong siya ng Lola Emak nila kung ano ang nangyayari kay Lorna. Ngunit sa halip na sumagot ay napatingin si Lola Delma sa banga na binuksan ni Lorna. Napatingin naman ang lola nila sa banga at nagulat ito dahil iba na ang ayos ng banga. Magsasalita pa sana si Lola Delma nang hilahin siya ni Lorna palabas. Dali-dali siya nitong hinila pababa sa hagdanan at walang salitang nilisan ng bahay ni Lola Emak nila. Sa bahay nila Lola Delma, halos hindi magkamayaw ang kanilang magulang sa nangyari kay Lorna. Panay kasi ang suka nito't halos namumutla na ang labi at mukha niya. Agad na nagpatawag ng albularyo ang ama ni Lola Delma para gamutin si Lorna. Si Lola naman habang nakatingin sa naglulupasay na si Lorna ay naiisip niya kung ano ang nakita niya sa banga at bakit siya nagkakaganito. Nang makarating ang albularyo na tawagin na lamang nating Mang Kiko. Nang simulang gamutin ni Mang Kiko si Lorna ay nagpupumiglas ito habang naglalaway. Maging si Lola man ay natakot sa mukha ni Lorna dahil para itong naging ibang tao. Nagtawag na ang ama ni Lola ng mga tiyuhin nila at hindi na nila makaya pa si Lorna. Sumagi sa isip ni Lola Delma kung ano ang mayroon sa banga at tila naging asong nababaliw na si Lorna. Panay kasi ang tunog nito na akala mo'y sinasapian ng 10 lamang lupa. Matindi ang gamutang ginawa ni Mang Kiko. Halos nakailang palit na siya ng plangganang may tubig para patuluan ng kandila. Ito kasi ang kanyang ginagamit para malaman kung sinong nilalang ang nanakit kay Lorna. Kapag napatak kasi sa tubig ang kandila, ay maghuhugis ito ng anyo ng mga elemento na bumabagabag kay Lorna. Walang katapusang iling ang ginagawa ni Mang Kiko hanggang sa itanong niya kay Lorna kung ano ang ginawa niya at tila kakaiba ang anyo ng nilalang ang gumagambala sa kanya. Narinig ni Lola ang sinabi ni Mang Kiko na hindi niya mawari kung ano ang hugis o anyo ang gumagambala kay Lorna dahil kawangis at kahugis ito ng banga. Nanlaki ang matang napatayo si Lola Delma
na ikinagulat ng kanyang mga kasama sa labas ng silid kung saan ginagamot si Lorna. Nakahawak sa dibdib pang tinatanong si Lola Delma ng isa sa kanyang mga kapatid kung ano ang nangyari at bigla-bigla na lamang siyang tumatayo't tila nawawala sa sarili, dala ng kanyang pagkatulala. Nang tanungin siyang muli ng kanyang kapatid, tsaka lamang niya sinabi na natatandaan na niya nung kumain sila sa bahay ni Lola Emak nila. Pinagbawalan silang tingnan ng banga na natatakpan ng telang itim at may malapad na kahoy. Ngunit si Lorna ay hindi sinunod ang bilin ni Lola Emak at kanyang tiningnan ng bangang yon at pagkatapos ay nagsusuka na siya. Agad na tinungo ni Mang Kiko si Lola Emak nila, kasama ang kanyang magulang at si Lola Delma. Naiwan ang kanilang mga kapatid para bantayan si Lorna. Habang binabaybay nila ang daan patungo sa bahay ni Lola Emak, ay pinagpapawisan na ng malagkit si Mang Kiko. Panay na ang pahid nito sa kanyang noo. Tila ba may humaharang sa kanya na hindi niya maunawaan. Panay din ang pagbulong niya. Napapatingin na lamang daw si Lola sa kanya dahil napapansin din nito ang pagkabalisa ni Mang Kiko. Nang marating na nila ang bahay ni Lola Emak, ay nagpapaypay na si Mang Kiko. Narinig pa niyang sinabi nito na hindi pa rin nagbabago si Lola Emak. Napakalakas pa din, bagay na ipinagtataka ni Lola Delma. Nang nasa may hagdanan na sila ng bahay ni Lola Emak, ay tumawag na ang kanyang ama at si Lolo Ato niya ang lumabas. Bumati pa sila kay Lolo Ato niya at pinatuloy naman sila sa loob. Kinausap ng kanyang ama si Lola Emak na kung ano man ang ginawa kay Lorna sa hindi nito pagsunod sa kanyang sinabi ay patawarin na lang ang kanilang anak. Ngunit mariinang sinabi ni Lola Emak na wala siyang ginagawang kahit ano sa dalaga. At hindi nga niya alam ang dahilan sa paghila nito kay Lola Delma at nagmamadaling lumabas. Nagtaka nga rin siya at hindi naman sinasagot ni Lola Delma o ni Lorna ang kanyang tanong kung ano ang nangyari sa kanila. Sinabi ni Lola Delma na binuksan ni Lorna ang banga para sana silipin. Ngunit matapos silipin ay nagsusuka na ito na hindi niya malaman ang dahilan. Napabuntong hininga si Lola Emak tsaka tumungo sa banga at doon ay tila may binubulong. Matapos ay may inabot siya sa albularyong si Mang Kiko at nag-usap sila ng mga salitang sila lang ang nakakaalam. Muli pang napatingin si Lola Emak sa banga at napatingin kay Lola Delma ko, bagay na kanyang ipinagtaka. Makalipas ang isang araw, matapos gumaling si Lorna, ay tinanong siya ng kanyang mga kapatid kung ano ang nangyari. Ngunit wala na po siyang matandaan. Para po bang nawala sa kanyang memorya ang lahat ng nangyari. Dahil kahit anong pilit nilang itanong sa kanya kung ano ang kanyang nakita sa banga ni Lola Emak, ay wala siyang maalala. Kahit ang banga na kulay kayumangging may takip na telang itim, ay hindi na niya matandaan. Katulad ng mga araw-araw na ginagawa ng Poong May Kapal, ay nagtungo na naman si Lorna at Lola Delma sa bayan para maglako ng mga kakanin. Ngunit madalang na lamang silang dumadaan sa bahay ni Lola Emak. Isang beses na sila'y papauwi na, ay namataan nilang maingay ang bahay ni Lola Emak. Napapatingin sila sa itaas dahil sa tanambuhay nila. Ngayon lang nila nakitang ganito kasaya ang bahay ng matanda. Isang kapitbahay ang lumapit sa kanila at sinabi na dumating ang mga anak ng aswang nilang tiyahin. Marahil ay ipapamana na ang bato nito sa pagiging aswang at maghahasik ng lagim. Hindi nga raw alam ng kapitbahay nila na yon kung bakit hindi mamatay-matay ang kanilang Lola Emak. Hindi na lamang sila umimik at hinayaan na lamang ang kanilang kapitbahay. At sila man ay magpapatuloy na rin sana sa paglalakad nang biglang may tumawag sa kanila. Paglingon nila sa taas ay isang babae na ang ganda ang tumawag.
Mahaba ang buhok nito't napakaputi. Maganda din ang mga mata nito na bumagay sa hugis ng kanyang muka. Muli silang tinawag nito at sinabing sila'y tumuloy muna. Nag-aalangan man ay napilit sila ng magandang babae na dumaan muna sa bahay ng kanilang Lola Emak. Pag-akyat nila ay nagulat sila sa dami ng pagkain. Nang makita sila ni Lola Emak, agad sila nitong binati at sinabihang mainam na sila'y napadaan. Pinakilala ni Lola Emak sa kanila ang kanyang mga anak. Nanggaling pa ang iba sa Manila at ang iba sa ibang bansa. Kaarawan kasi ng kanilang lolo ato at ito ang kanilang sorpresa sa kanyang ika-85 na kaarawan. Bumati naman ang dalawa at saka hinanap ang babaeng tumawag sa kanila dahil hindi ito na ipakilala ni Lola Emak. Nang napansin ni Lola Emak kung sino ang hinahanap nila Lola Delma, ay sinabi nilang hinahanap nila ang babaeng tumawag sa kanila. Inilarawan naman ni Lola kay Lola Emak ang itsura ng babae at napangiti lamang si Lola nila. Lumapit ang panganay na anak ni Lola at sinabi sa kanila na huwag lamang pansinin ng babaeng yon at kumain na lamang. Habang abala sila sa pagkain, ay inililibot ni Lola Delma ang tingin sa paligid dahil hinahanap niya ang banga na kulay kayumanggi, ngunit hindi niya ito mahanap. Lumipas ang taon sa buhay ni Lola Delma. Siya ang nag-alaga kay Lolo Ato at Lola Emak nung tumanda na ang mga ito ng husto. Dahil malayo ang mga anak ng mga ito at hindi agad makakauwi. Naunang namatay si Lolo Ato. Umuwi ang kanyang mga anak at lumipas ang taon na si Lola Emak naman ang tumanda at binawian ng buhay. Ngunit bago mamatay si Lola Emak, ay ipinamana niya ang banga na kulay kayumanggi sa aking lola. Ayaw pa sanang tanggapin ni Lola ko dahil natatakot siya at hindi niya alam kung ano ang laman ng banga. Maging ang mga magulang ni Lola Emak ay ayaw din sana. Ngunit mahigpit na sinabi ni Lola Emak na si Lola Delma ang napili na mga laga sa banga. Nagmakaawa pa ang Lola Emak sa kanila. Dahil kung hindi tatanggapin ni Lola Delma ang banga, pareho silang lahat na mahihirapan, lalo na siya at si Lola Delma. Nakikita na niyang pagod na ang lola kakaalaga sa kanya at ito lang ang paraan para matapos ang kanilang paghihirap. Ilang araw, gabi at linggo, na inisip ni Lola ang alok ng kanyang tiyahin. Dumating pa siya sa puntong tinanong niya ito kung bakit siya at bakit hindi ang kanyang mga anak. Ang sagot lang ni Lola Emak, dahil siya ang pinili ng banga na hindi niya alam kung ano ang laman. Dumating din ng oras na tinanggap ni Lola ang pamanang banga ni Lola Emak bago ito lagutan ng hininga. Ibinili ni Lola Emak na tuwing sasapit ang kabilugan ng buwan, lagyan ng buhay na manok ang loob ng banga. At tuwing sasapit ang ika-13 araw, ay patuluan ito sa loob ng dugo ng manok na pares, lalaki at babae. At palagi rin itong takpan ng itim na tela. At tuwing Biyernes, lalo na kapag Semana Santa, ay ilagay ito sa labas ng bahay kung saan nakatalikod pa ang araw. Kapag lumalabas at ihaharap ito kapag lulubog na, tsaka buksan ng kaunti ang banga at iwanan. Babalikan lang ito pagsapit ng gabi. Mahirap man ay sinunod lahat iyon ni Lola Delma. Pagkatapos ng libing ni Lola Emak, ay siya na ang nangalaga sa banga. Nanatili ito sa bahay ni Lola Emak at kanya lamang pinupuntahan kasama ng kanyang ama. Katulad ng mga bilin ng kanyang tiyahin, ay ginawa lahat ni Lola ang gagawin sa banga. Kahit hindi niya alam ang nasa loob, ay kanya itong kinakausap at sinasabihan na wag na lamang siyang takutin sa tuwing maglalagay siya ng manok o maglalagay ng dugo.
Nung una ay talagang kalbaryo kay Lola ang pag-aalaga sa banga dahil nahihirapan siya. Ngunit katagalan ay nasanay na rin siya. Hanggang nakapag-asawa siya, ay siya ang nag-alaga sa banga. Hanggang nagkaanak at nagkaapo at kami yun. Taong 1973 kung saan ako ay 7 taong gulang na at sapat na ang aking memorya para makaalala sa mga nangyayari. Nakikita ko kung paanong alagaan ni Lola Delma ang bangang yon. At nangyari din sa mga pinsan ko ang nangyari kay Lorna na kapatid ni Lola Delma. Kapag sinusuway nila ang bilin ni Lola, ay nagsusuka sila at parabang mga asong nababaliw dahil sa paglalaway. Ngunit bubulungan lamang ni Lola Delma ang banga at lalagyan ng kaunting pagkain ay gumagaling sila. At katulad ni Lorna, ay parang isang pangungusap ng tula na nabura sa kanilang alaala ang nangyari na hindi na nila matandaan pa. Ako po ang paborito ni Lola Delma na apo dahil isa po akong masunuring bata sa kapanahunan ko. Nasanay kasi ako sa batas ng aking magulang na kapag sinabing hindi ay hindi ko talaga gagawin. Ngunit isang araw ay tinanong ko si Lola kung ano ang laman ng banga. Ang sinabi niya lang ay isang kaibigan na napakaganda. Maamo ang muka at ang mga matay bumagay sa hugis ng mukha nito. Isang kaibigan na hindi lahat ng tao ay nagugustuhan nito. Kaya po nasabi ni Lola Emak na nagustuhan siya ng banga dahil nung araw na pinasilip ni Lola Emak si Lola ay nakita niya sa loob ang napakagandang lugar at ang magandang babae. Ito din ang babae na nakita nila Lorna na tumawag sa kanila. At kapag hindi gusto ng banga ang tao, kapag sisilip ito sa banga ay isang nakakasulasok na amoy ang kanilang maaamoy. Dahilan para masuka sila at papasukin ng hangin ng kanilang mga sikmura. At kapag umakyat ito sa ulo ay parang mababaliw na sila. Ito po ay kabuhi kung tawagin sa amin na kapag napabayaan ay nakakasama din. Gusto ko din sanang silipin ng banga, ngunit hindi ako pinayagan ni Lola. Mas mainam na wag na lamang. Kapag inaalagaan niya ito ay nakikinood ako. Kung ang ibang tao ay hindi naniniwala, paano na lang ako? Maging ako ay hirap na paniwalaan ng bagay na yon kahit pa nakikita ko na. Sumapit ang panahon. Tila ba tapos na ang misyon ng aking lola. Dahil nung mamatay ang aking lolo, ako noon ay 4 na taon at hindi ko patanda ang nangyayari. Ayon kay mama, ay naging malungkutin ang aking lola. Kaya sa taong 1974 ay nagkasakit ang aking lola at pumanaw na. Ngunit bago siya pumanaw, ay kinausap niya kaming mga apo niya na alagaan namin ang aming mga magulang. Nang ako na ang kanyang kakausapin, ay may sinabi siyang ipapamana sa akin bago siya lilisan. Kaya naman natakot ako na baka ang banga ang kanyang ipapamana. Matagal na matay ang aking lola, kaya kitang-kita ko ang paghihirap niya habang nakahiga. Ang aming mga magulang ang nag-aalaga sa kanila at nakita naman naming mga apo na mahal nila si Lola. Sa buwan ng Agosto 13, taong 1974 ay namatay si Lola. Ngunit may inihabilin pa siyang pamana sa akin. Ngunit hindi ang banga, kundi ang mabuting kalooban at pagiging mabuting tao. Ang banga naman, pagkamatay noon ni Lola ay nawasak na lamang ito basta sa likod ng aming bahay at naglaho na parang bula. Ayon sa aking mga magulang, kaya matagal si Lola na matay ay sinakripisyuhan niya ang banga na hindi na maipamana pa. Ganun po pala ang batas ng mga hindi natin kauri. Kung ayaw mo na ipamana sa iyong mga anak o apo, ay sasakripisyuhan mo ito ng matagal.
At para sa kaalaman ng ibang tao, hindi aswang si Lola Emak o Lola Delma, kundi sila ang naatasang mga laga sa engkantong puti na nasa loob ng banga. Ang kwento ng aking Lola Delma ay hindi na namin naipamana sa aming mga sumunod na henerasyon. Dahil hindi na rin naman sila naniniwala dahil sa makabagong panahon at mga teknolohiya. Maraming salamat po Kuya Chris, sakaling mabasa mo ang aking kwento. Hindi naman po ito sapilitan na dapat paniwalaan. Ngunit ang iiwanang aral nitong aking kwento ay minsan sa buhay natin kailangan natin sundin ang batas ng mga nakatatanda para hindi tayo matulad kay Lorna na ipinahamak ang sarili. Curiosity kill, ika nga. Hindi maganda ang naidudulot nito. Pero ang pagsunod ay hindi nakakamatay. Bagkus ito ay magiging daan mo upang mapabuti ka. Salamat muli Kuya Chris at naway palagi kayong pagpalain. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig. At kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.